Dito mula ngayon, nais po lang namin ipabatid ang aming hinaing mga problema. Gusto po namin ipaabot na sa paggagawa po ng implementing rules and regulation ng Magna Carta po Filipino Seafarer ay dapat nagbibigay ito ng proteksyon at kagalingan sa ating mga manggagawang marino. Hindi dapat ito nagbibigay ng pabor sa mga kapitalista, sa mga ship owner, sa mga principal, sa manning agency, training center. Dapat ang gobyerno ay pumapabor sa mga marino dahil kami po ang nagbibigay ng kabuhayan, ekonomiya. Kung wala po ang remittances ng ating mga kababayang OFW kasama na seafarer, matagal na lugpok at hindi tatakbo ang ekonomiya sa ating bansa. Kami mga modernong bayani, bigyan kami ng pagkakataon na ilagay ang mga provision para dito sa implementing rules and regulation. Kami po ay hindi manggugulo dito dahil bahagi ito ng ating konstitusyon, ang malayang pamamahayag, freedom of association. Kaya po, sa lahat po na nakakapatid, nagaganap po ang implementing rules and regulation, ang pagbubuo po ng draft nito dahil nakikita namin ang implementing rules and regulation, ang magbatas na Magna Carta ay pumapabor. More than 80% ang batas na ito ay pumapabor lamang sa mga principal, sa mga kapitalista, sa manning agency, at mismo sa gobyerno. Maraming kinukuhang pera sa amin. Pero bigyan nyo naman kami ng bukas para sa batas na yan. Nailagay dyan ang execution ban. Talip pag nabalda ang aming mga seaman, talip na makuha namin ang pera namin, kami pa magbabantis ng milyon-milyon. Ano ang saysay ng batas na yan? Dapat ang batas na yan ay nagbibigay ng proteksyon. Hindi isinama ang inter-island, hindi isinama ang mga fishers, ang mga maritime students natin ay maaapektuhan ito. Dahil maraming mga eskwelahan ang tumututol dito sa Magna Carta dahil bago sila mag-operate, kailangan nilang mag-comply sa requirement, facility, simulator at barko. Alam natin lahat ng mga paaralan o maritime school ay kakaunti lamang ang may barko. Ibig sabihin pa niyan, hihinto na ang kanilang operasyon. Hindi naman makakapag-aral ang ating mga kabataang estudyante. Dapat tulungan ng gobyerno ang ating mga maritime school at dapat tulungan ang ating mga marino. Sila nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya dyan sa pagbubuo ng implementing regulation and guidelines na yan, dapat ang gabay na nagbibigay ng proteksyon, kagalingan, karapatan para sa sahod, trabaho, karapatan ng ating mga marino. Nagtataas ang presyo ng bilhin, ang mga utility, hindi na kami makasabay. Alam niyo po ba, marami sa aming mga seaman dyan sa Kalaw ang hindi na kumakain ng 3 beses ng araw. Kumakain na lang kami ng sinuldot, bananakyu, para mawala ng aming gutom. Umiinom ng maraming tubig. Nagpapakasakali kami araw-araw para makakuha ng kontrata. Pero hindi na kami pinapalad. Bakit? Kasi nga may patakaran. Discrimination sa ating mga seafarer, katulad ng age limit. Kami po ay nanggaling sa iba't ibang probinsya. Nagsangla na kami ng aming kalabaw. Nagbenta na kami ng aming mga konting ari-arian. Nagpapakasakali kami makakuha ng kontrata. Ano ang padadatnan namin dito sa Maynila? Ang Magna Carta. Ang Magna Carta na nagbibigay ng proteksyon sa mga may-ari ng mga barko. Sino ang nagsagawa ng batas? Ang Kongreso? Ang Senado? Saan sila naglilingkod? Di sila naglilingkod para sa amin. Kaya po mga kababayan, nagnanais po kami kung naririnig kami ng mga nagbubuo ng implementing rules and regulation guidelines dyan sa taas. Isama po ang mga karapatan, kagalingan ng aming mga marino. Tuloy-tuloy po kami sa pangangalampag at pagpapaabot ng aming para sa amin. Tulungan nyo naman kami. Kayo ang namamahala sa gobyerno. Naniniwala kami na ang magandang batas na gagawin ninyo, taas ko pa kaming sasaludo sa inyo. Pero pag ang batas ay hindi nagbibigay ng proteksyon, kagalingan,
namin kayong ipoprotesta. Dahil, sa madalit sabi, pera-pera nga lang daw yan ang batas sa Pilipinas. Napakadaming batas na pinatatakbo ng pera para maging batas. Kaya mga kasama, si Rapi Tulfo bilang senador, hindi na namin siya kinikilalang nakakatulong sa amin. Ganon din si Representative Ron Salo ng Kongreso. Lahat sila na pumabor para sa Magna Carta ay tumututol kami sa ginagawa nila. Kaya mga kaibigan, mga kasama, sa gitna ng nagtutunggaling kalagayan sa lipunan natin ng Marcos at Duterte, patuloy na sumisirit ang presyo ng bilihin, patuloy naman bumababa ang sahod ng mga manggagawa. Kawawa ang ating mga barino, lalo na mga inter-island. Alam po ba nyo na may bunga ng sahod? 8,000 lamang ang sahod ng OS sa inter-island. Maraming namamatay nating mga kababayang marino sa gera, sa mga pirates, hindi nabibigay ng mga proteksyon. Saan kami pupunta? Saan kami hihingi ng tulong? Ito ang nakikita naming paraan para magpapansin kami. Mabigay ang aming hinihiling na mailagay ang mga probisyon na makakatulong sa Magna Carta. At tanggalin na ang execution ban, ang Section 59, dahil ito ay maghuhukay sa aming mga bangkay. Saan ka nakita? Nabalda na ang mga seaman na putulan ng kamay at paa, uuwi ng Pilipinas para mag-claim. Hindi niya makukuha ang claims niya. Tatagal ito ng 7 hanggang 10 taon. Saan ka makikita ng batas na ganyan? Diba? Nakakagalit dahil kami ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Pero anong ginagawa ninyo? Hindi nyo nga kami kinusulta eh. Puro lang nasa opisina ang nagawa ng batas. Pero ang mga seaman, tinanong nyo ba? Walang tumutulong sa aming unyon. Dahil wala naman tunay na unyon dito sa Pilipino sa mga marino. Peking mga unyon ito. Kaya kahit ano pang itago ninyo, malalaman at malalaman ng publiko ng taong bayan ng mga marino at pamilya ang kabulukan sa maritime industry. Dahil ginagawa namin ito, hindi naman para lang sa amin, para sa sampayan ng Pilipino ito. Gusto naming ilinaw, ipagtanggol ang batayang karapatan ng manggagawang marino. Nagpapakahirap kami para dito, kaya sana naman ang lahat ng aming panawagan ay dinggin. Mula po sa tanggalin ang kontraktualisasyon, tanggalin ang age limit, tanggalin ang matataas na mga training fees, tanggalin ang mga bayarin na matataas sa medical, tanggalin ang blacklisting, bigyan ng mga libreng abogado, ipatupad at sa batas na isama ang mga fishers at inter-island, itaas ang sahod, tanggalin na ang kontraktualisasyon sa mga marino. Yan po ang mga panawagan namin. Nasusulat po yan sa Maritime Labor Convention. Pero ginagawa nila panabuti lamang ang Maritime Labor Convention. Ang esensa niya na hindi nila pinatutupad. Nakataad yan sa Magna Carta pero ang esensya hindi pinatutupad. Ginagamit lang ang terminong Maritime Labor Convention pero sa katotohanan hindi ito pinatutupad sa Pilipinas. Nasabi lamang Magna Carta pero kanino naglilingkod? Kaya mga kababayan, mga kapatid, ang Concerned Seafarers of the Philippines at iba pang mga organisasyon, taong simbahan, mga abogado ay patuloy na nanawagan ng isang patas, tamang genuine Magna Carta para sa ating mga marino. Yun po, marami pong salamat, magandang umaga, tuloy po ang laban. Panawagan po natin, sahod itaas, presyo ibaba. Pagsabi natin sahod, presyo ibaba. Sahod! Itaas! Presyo! Ibaba! Genuine Magna Carta! Magna Carta! Genuine 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 Magna Carta! Marami pong salamat at
na ating nagpaunlak sa ating harapan ngayon. Maraming pong salamat. Tanong na lang po. Ay.